Okay, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga akhawat, mga ikhwa wal akhawat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naubos natin ang unang aklat ng Ramadan o kaya pag-aayuno. Nabanggit natin ang mga syurut, nabanggit natin ang mga arkan doon sa unang lecture natin. At ngayon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ang ating tatalakayin, babu ma yubsilus sawm wa yujibul kaffara. Ang kabanata tungkol sa mga bagay na nakakasira ng pag-aayuno at yung mga paraan ng pagbabayad. Halimbawa, ang isang tao, ang isang mag-aayuno na nakagawa ng kasalanan, bima yata'allaku bil kaffara. Ito ang pagbabayad ng sala kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan o kaya nakagawa ng bagay na kung tawagin yujibul kaffara, nangangailangan ng pagbabayad. Inshallah subhanahu wa ta'ala, baka matalakay din to natin sa mga susunod na lecture natin. Pero ang sa akin, ito ang kumbaga ang binanggit ng muallif o kaya ng may akda, yung mga nakakasira ng pag-aayuno at ang mga bagay na nangangailangan ng kaffara, wa yujibu al-kaffara. So ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kabanatang ito o kaya sa bab, nais ng may akda, nais ng muallif, naway kawaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ipaliwanag ang mga nakakasira ng pag-aayuno. Dahil nabanggit niya ang ta'rif ng siyam, kung ano ang ibig sabihin ng pag-aayuno, at nabanggit din niya kung ano ang mga katibayan nito mula sa Quran, sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mula sa hadith ng ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, at ganun din sa pagkakaisa ng mga ulama, consensus, nabanggit ng may akda. At natalakay din to natin, walillahil hamd. So ngayon, ang paraan ng mga ulama, pagkatapos nilang banggitin ang tungkol sa ibada at ang mga bagay na kaugnay nito, tulad ng haligi, tulad ng nabanggit natin, tulad ng kondisyon, mga surut, at ang mga mustahabbat, mga bagay na itinatagubiling gawain ukol sa isang ibada. Pagkatapos nito, sinisimulan nilang ang pagpapaliwanag sa mga bagay nakakasira dito. So kailangan natin, halimbawa yung pag-oblusyon, hindi sapat na tayo ay marunong mag-oblusyon. Kung hindi natin alam kung ano ang mga nakakasira o kaya mga bagay na pwedeng nakasira sa ating oblusyon, kailangan din natin pag-aralan yon. So ganun din ang pag-aayuno, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Napag-aralan natin yung pag-aayuno, kung paano ito gawin, paano ito tinatanggap ni Allah. Kailangan din natin pag-aralan yung mga bagay na nakakasira dito. Ganon din tungkol sa tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sapat sa isang Muslim na alam niya ang ma'na o kaya definition ng tauhid, ay yuwahhidullah fil ibada. Kumbaga, asambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala
sa ating pananampalataya, sa ating pag-ibada, ibigay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Hindi sapat kung hindi natin aalamin kung ano ang definisyon ng shirk, dahil ang shirk isa ito sa mga bagay na nakasira ng o nagkakasira ng at-tauhid. Tayyib. I'lamu rahimakumullah, faida, usulul mufattirati thalathatun. Al-aklu wasyurbu waljima'u wa ma yulhaqu biha. Ito mga paalaala lamang, kailangan natin matutunan ito. May tatlong pangunahing bagay na nakakasira ng pag-aayuno. Una na dito, yung pagkain. Ito talaga ang original na nakakasira ng pag-aayuno. Kapag kumain ang isang tao during the fasting, masiguro natin na ang kanyang pag-aayuno, ang kanyang ayuno, ito ay maputol o kaya nasira. Tayyib. Pangalawa, itong kung tawagin wasyurbo, itong pag-inom. Talagang ito ang mga pangunahing na nakakasira sa pag-aayuno. Pangatlo, yung pakikipagtalik. Yung dalawang mag-asawa, kung nakagawa sila ng ganitong bagay, sabihin natin magipagtalik sa isa't isa, pero sa araw yon ha, hindi sa gabi, at mga patiranin ng mga bagay na may kaugnayan sa mga ito, wa mayulhaqu biha, mga bagay na may kaugnayan sa tatlong nabanggit natin. Al-aklu, yung pagkain, pag-inom, wasyurbu, pagkikipagtalik. Tayyib. Liqawlihi ta'ala, fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Batay ito sa nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Baqarah, verse 187, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ngayon, fal'an, magipagtalik na kayo. Pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin sa gabi. At hanapin sa kanila ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanapin nyo doon ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Tayyib. At kumain kayo at uminom kayo. Kaya itong tatlo, ito talaga ang pangunahin na nakakasira ng ayuno ng isang tao. Okay? Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, man akala. Unang-una, sinabi niya, ang sinumang kumain. Doon sa aklat na pinag-aralan natin, itong Zadul Mustaqni, di ba? Ang pinakalas dito, sabi niya, dhakiran li sawmihi fasad. Dito ang hukom. Pero parang hindi natin to matapos ngayon. Insyaallah subhanahu wa ta'ala sa susunod na lecture natin, baka matapos din insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Man akala. Ang sabi ng may akda, ang sinumang kumain. Okay. Dahil ang pagkain, isa ito sa nakakasira ng pag-aayuno. At kasama ito sa nabanggit ng mga ulama al-ijma'. Kumbaga, may consensus din dito. Ang pagkain talaga, ito ay 100% nasira ang isang ayuno ng tao kapag kumain siya during the fasting. So, ano ba talaga ang kahulugan ng pagkain? Sabi ng mga ulama, wal muradu bihi isalu jamidin ilal jawfi an tariqil fami walau lam yutanawal adatan. Ang ibig sabihin, ito ay ang pagpasok ng anumang solidong bagay. Solidong bagay, yung jamid, matitigas na bagay, sa loob ng katawan ng tao o kaya sa loob ng kanyang tiyan. Sa pamamagitan ng bibig, sa pamamagitan ng fam, kanyang bibig, sabi nila, walau lam yutanawal adatan, kahit na ito ay hindi karaniwang kinakain. Kahit na ito ay hindi karaniwang kinakain. Inshallah babanggitin natin mamaya. Wa hatta law kana mudirran fa innahu idza tanawalahu an tariqil fam wa awsalahu ila al-jawf fa naqulu bi annahu fasada sawmuhu.
At kahit na ito ay hindi nakakasama sa katawan. Okay? Kapag kinain ito, hatta walau kana mudirran, at kahit na ito ay nakakasama sa katawan, mudirran, nakakasama sa katawan, kapag kinain niya ito sa pamamagitan ng kanyang bibig at nakarating ito sa kanyang katawan o sa loob ng katawan, sabihin na natin ng kanyang tiyan, masasabi natin na sira ang kanyang pag-aayuno. Halimbawa, kumain siya ng holen. Alam mo yung holen? Ano ba yung tawag dito? Holen din ba sa inyo? O kaya, sabihin natin kumain siya ng kahoy, kusot ng kahoy, halimbawa, lupa, papel. Kumain siya. Itong mga bagay na ito, talagang nakakasira sa kanya, pero kinain niya sa pamamagitan ng kanyang bibig. Sabihin natin na nasira ang kanyang pag-aayuno. Nasira ang kanyang pag-aayuno. Nabanggit dito ang pinakahuli, sabi dito, amidan, kung talagang sinasadya niya. Pero kung may nagpakain sa kanya at siya ay pinuwersa, kumbaga, hindi nasira kasi wala siyang kakayahan na pigilan ito. Zakiran, nabanggit dito, naalaala niya siya ay nag-aayuno. Pero kung nakalimutan niya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, baka babanggitin din natin mama yung hadith ni Abi Hurairah na sinabi ng ating mahal na propeta, kapag ang tao ay nagkakain o nagkainom during the fasting time, tapos nakalimutan niya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, walang problema doon sa kanyang fasting. Ito ay tama at wasto dahil pinapainom siya o kaya pinapakain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag sinasadya ito, talagang mawawala ang kanyang fasting. Tayyib. Kaya nga sabi nila, walau lam yutanawal adatan. Ang kanilang sinabi, kahit na hindi ito karaniwang kinakain, kahit lupa man yan, plastic man yan, talagang nasira ang kanyang pag-aayuno. Okay? Dahil, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر وهذا يشمل ما يتناول عادة وما لا يتناول عادة ويشمل النافع وكذلك يشمل الضرة. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kumain kayo at uminom kayo hanggang sa maging malinaw sa inyo ang puting sinulid mula sa madilim na sinulid. Ito, nangyayari ito kapag malapit na lumabas ang fajar. Kapag maliwanag na, kapag tinitingnan natin yung during the bukang liwayway, tumingin tayo sa silangan, makikita natin talagang madilim. Kapag unti-unti na may puti doon, nagmula sa madilim, ibig sabihin papasok na ang bukang liwayway. Ang bukang liwayway, yung kung tawagin madaling araw, pumasok na doon yung fajar. Ang sabi dito, sabi ng mga ulama, wahada yasbalu mayutanawalu adatan. Kasama rito ang mga bagay na karaniwang kinakain. Yung tulad ng bigas, tulad ng isda, at ang mga hindi karaniwang kinakain. Tulad ng nabanggit natin. Gayon din, ang mga bagay na kapakipakinabang, yung hindi nakakasira sa atin, at yung mga bagay na nakakasama sa atin. Tulad ng nabanggit natin kanina, kahoy, papel, o kaya lupa, na hindi talaga karaniwang kinakain ng mga tao. Kapag ito ay pinasok ng mga tao na during the fasting, pinasok nila sa kanilang bibig at ito ay nakapunta sa kanilang mga tiyan, sabihin natin ang kanilang ayuno ay nasira, kailangan nilang bayaran at kailangan silang magtauba kung sinasadya nila ito upang sila makakain sa araw ng pag-aayuno. Tayyib. Pangalawa, aw syariba.
sabi ng may akda, yung pag-inom din kasama sa nagagasira ng pag-ayuno. Paano ba natin kumbaga kung gagamitan natin ng imagination itong shurb? Paano ba natin sasabihin to? Sabi ng mga ulama, asyurbu huwa isalu ma'in ila al-jawf an tariqi mu'tadin kal-anfi wal-fammi walau lam yutanawal 'adatan. Wa hadha yadkhulu fihi ma kana nafi'an wa ma kana darran. Tulad ng nabanggit natin doon sa pagkain. Sabi dito, ang pag-inom ay ang pagpapasok ng anumang liquid, tubig sa loob ng katawan ng tao sa pamamagitan ng kanyang karaniwang mga daanan tulad ng bibig, tulad ng ilong, kahit na ito ay hindi karaniwang kinukonsumo. Ibig sabihin, kahit na halimbawa sinasadya niyang uminom ng, sabihin natin na Sonrox, hindi karaniwang na kinukonsumo, hindi karaniwang kumbaga iniinom ng tao, talagang nakakasama sa kanyang katawan at nakakamatay pa rin ito, na nasira din ang kanyang pag-aayuno dahil pasok sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Nabanggit na natin kanina. Taib. Nabanggit sa hadith na talagang pinatunayan ng hadith itong pag-inom daw anumang kumbaga liquid sa ating katawan, taib, ito ay nakakasira ng pag-aayuno. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min hadith Abi Hurairah, idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Ang nabanggit dito, kapag ang isa sa inyo ay nakalimot at kumain at o uminom, kumain o uminom, dapat niyang tapusin ang kanyang pag-aayuno sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpakain at nagpainom daw sa kanya. Kung titingnan natin ang ganitong sitwasyon sa mga ninuno natin, sa mga jaddat wal ajdad, sa mga ninuno natin, sa mga kung tawagin grandma, grandpa, sabi nila, pag nakakain ka na daw, wala na. Tapos ang iyong pag-aayuno, kailangan mong bayaran. Hindi ho. Kapag nakalimutan, kahit ikaw ay nabusog, kumbaga, di ba, kapag tayo ay nag-aayuno, nakaramdam tayo ng gutom, tapos nakalimutan mo, ikaw ay nag-aayuno sa araw na yon. Tapos may mga pagkain, may nakikita kang pagkain, tapos kinain mo, nabusog ka. Pagkatapos nung kumain, kumbaga, naalaala mo na ikaw ay nag-aayuno pala. Anong sabi dito? I-continue mo ang iyong pag-aayuno sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpakain at nagpainom sa iyo. Okay? Ganon din sa ijma. Itong pag-inom talagang nakakasira sa pagkaisahan ng mga ulama. Tayyib. Siguro hindi na natin ito babanggitin ngayon itong inshallah subhanahu wa ta'ala mamaya babanggitin natin tulad ng dextrose, yung mga pinapasok sa ating katawan, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala babanggitin natin mamaya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala aw ista'ata. Ano bang ibig sabihin ng ista'ata? Gumagamit ng kumbaga sa'ud. Itong ang ibig sabihin daw, huwa dawaun yusabbu fil anfi. Fa idza sabba fi anfihi dawaan wa wasala ila jawfihi fa innahu yuftiru lianna al-anfa manfadun mu'tad. Ang sa'ud daw, ang ibig sabihin ng may akda dito, ito ay gamot na inilalagay o pinapasok sa pamamagitan ng ilong. Okay, may mga gamot na pinapasok sa pamamagitan ng ilong o hindi. Sabihin na natin, anumang bagay na pinasok mo sa inyong ilong, kahit hindi gamot, kung ang isang tao naglalagay ng gamot sa kanyang ilong at ito ay umabot sa kanyang sikmura, sa loob ng kanyang katawan, jawf, ang kanyang pag-aayuno ay
kumbaga nasira, mapuputol. Dahil ang ilong ay isang karaniwang lagusan patungo sa loob ng katawan ng tao. Kaya nga sinabi dito, li'anna al-anfa manfadun mu'tad, isang karaniwang na lagusan, daanan ng mga inumin, ng mga pagkain patungo sa loob ng katawan ng tao. Hindi nyo ba narinig o kaya nakikita na experience kapag ang isang tao na hindi na kayang kumain, padaanin ang pagkain sa kanyang bibig, ang ginagawang paraan, idadaan na lang ito sa ilong, di ba? Naririnig niyo yan sa mga taong may sakit sa mga hospital. Kaya nga, kapag may pinasok ka sa iyong ilong, pwede ito sabihin na natin na karaniwang ang ginagamit dito kasi yung mga mga gamot. Kapag ito ay umabot sa iyong katawan, sa loob ng katawan, talagang mababaliwala ang iyong pag-aayuno. Kailangan mong bayaran sa ibang araw. Payib. Ano ang dalil nila? Yung hadis ni Saburah o Sabira radiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dhalik fil istinshaq illa an takuna saiman. Ang katibayan nila, hadis ni Sabira ibn Laqit radiyallahu ta'ala anhu. Sabi ng ating mahal na propeta, at higit mong laliman, wabalik fil istinshaq. Ang ibig sabihin, at higit mong laliman ang paglanghap ng tubig sa iyong ilong during the ablution. Maliban na lamang kung ikaw ay nag-aayuno. Kumbaga, pinaparating sa atin ng ating mahal na propeta, kung ang isang tao nag-aayuno, dapat hindi niya pwedeng laliman ang paglanghap ng tubig. Dahil kapag sinasadya niya ito at nainom niya ang tubig sa pamamagitan ng ilong at naramdaman niya nakapasok sa kanyang katawan, ang kanyang pag-aayuno ay mapawalang bisa. Ibig sabihin na sira ang kanyang pag-aayuno. Dahil daw, itong ilong, tulad ng nabanggit natin, manfadun mu'tad. Ibig sabihin, ay isang karaniwang lagusan patungo sa loob ng katawan ng tao. Tayyib? Naintindihan ba? Okay. May isang issue. Halimbawa, law annahu tanawalahu an tariqil anf wa wasala ila al-halqi aw ad-dimagh, hal yuftiru bidhalika am la? Okay. Ang issue daw, kung ang isang tao ay kumuha ng anumang bagay sa pamamagitan ng kanyang ilong at ito ay umabot sa kanyang lalamunan o utak, mapuputol ba ang kanyang pag-aayuno? Ang tamang sagot dito, sa madhab ng Hanabila, oo, mapuputol ang kanyang pag-aayuno. Inshallah, babanggitin natin mamaya. Halimbawa, example, yung eyeliner. Alam nyo yung eyeliner? Kayong mga babae o mga lalaki, may nakagamit ba sa inyo ng eyeliner? Hello po, kailangan ko ng sagot. Yes po. May nakagamit sa inyo? Naka-experience na ba kayo? Alam po namin yung eyeliner. Yung mga... Ano? Ginagamit po. Hindi, may naka-experience na ba sa inyo ng eyeliner? Yung ginagamit sa mata? Pangpalinaw daw yung ng mata. At sabi nila, ito ay gamot daw. O sabihin na natin yung eye drops. May naka ano na ba sa inyo? Nakagamit na ba? Oo, kohol yun. Kohol. Kasi yung sa panahon natin ngayon, may eye drops, yung binibili na pinapatak sa mata, di ba? Sa pananaw ng Hanabila, kapag ito daw ay naramdaman ng isang tao sa kanyang lalamunan, dito sa kanyang lalamunan, o kaya nararamdaman niya pumasok sa kanyang utak,
mapuputol daw ang kanyang pag-aayuno. Sa madhab ng Hanabila, ha? Mamaya, inshallah, tatalakayin natin. Pero, ang totoong pananaw ng mga ulama, mga muasirun, hindi po. Hindi ito nagkakasira ng pag-aayuno. Kaya, kung ikaw ay may sakit sa mata, gumagamit ka ng eye drops, eyeliner, tapos nararamdaman mo sa iyong sikmura, o kaya nararamdaman nakapasok sa dimag, sa iyong utak, hindi nasira ang iyong pag-aayuno. Okay? Hindi nasira ang iyong pag-aayuno. Pumasok dito yung tanong na gumagamit ng Vicks. Di ba? May mga tanong na, Sheikh, na yung paggamit ng Vicks during the fasting, di ba? Nakasira ba yun? Nakakasira ba yun? Galing siya doon na sombet. Lima ba diabetes? Hello? Hello po? Para malaman natin yung mga kamag-anak natin talagang nagtatanong sila tungkol dito. Dahil itong Vicks na kahit ang isang tao na may lagnat o kaya may karamdaman, talagang iniiwasan nila. Ang Vicks po hindi nagkakasira ng pag-aayuno. Hindi nagkakasira ng pag-aayuno. Ayon sa pananaw ng ibang mga madahib. Pero sa Hanabila talagang nasira ang pag-aayuno dahil kapag nilagay mo ang Vicks, nararamdaman mo talaga dito sa iyong utak. Okay? Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, aw ihtakana. Anong ibig sabihin ng ihtakana? Yung paggamit ng injection, enema, yung pinadaan sa ating puwit. Ang ibig sabihin daw ng hukna, hiyad-da'u an tarikid dubur. فإذا أخذ دواء عن طريق الدبر فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يفطر. Ang sabi ng muallif, ang sabi ng may akda, ang enema daw o kaya al-hukna, ito ay ang paggamot sa pamamagitan ng butas sa puwit. Kapag ang isang tao ay kumuha ng gamot sa ganitong paraan, sinasabi natin, ayon sa pananaw ng may akda, kaawaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasira ang kanyang pag-aayuno. Nasira ang kanyang pag-aayuno. Okay, yung injection, enema, pinapasok sa ating mga puwit, talagang nasira daw ang pag-aayuno. Ayon sa may akda, at ito ang pananaw ng Hanabila. Ano ang basihan nila? Al-fitru mimma dakhala, la mimma kharaja. Ang hadith na ito nabanggit ni Imam Baihaqi, at ang sabi ng mga ulama, ito ay da'if. Ibig sabihin, hindi matibay, mahina daw. Mahina daw. Anong ibig sabihin? Ang pagkakasira ng ayuno ay mula sa kung ano ang pumapasok. So sabi nila, ang al-hukna o kaya enema, ito ay pinapasok sa katawan ng tao, kaya nasira ang kanyang pag-aayuno. Ngunit ang hadith na nagsasabi ito ay na nakakasira ng pag-ayuno, da'if. Ibig sabihin, mahina. Kaya hindi sapat gawing matibay na ebidensya ukol dito. Tayyib. Ar-ra'yu tsani, ang ikalawang pananaw, la yuftiru bil hukna an tariqid dubur. Wa hada ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ang pangalawang pananaw naman, ang paggamit ng enema o kaya hukna sa puwit ay hindi nakakasira ng pag-aayuno. At ito ang pinili ni Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kawaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil daw, ang original na katayuan ay ang pagiging wasto ng pag-aayuno. Iyon daw ang al-asal, original katayuan ng ating pag-aayuno. Dahil ang nagsasabi na nakakasira ng pag-aayuno,
walang matibay na ebidensya, walang matibay na dalil. Walang matibay na dalil. Na sinabi ni Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah, balik tayo doon sa orihinal. At pwede pa natin sabihin, hada shay'u la yutagadda bihi. Ang bagay na ito ay hindi kinakain at hindi din nakapagbibigay ng sustansya sa ating katawan. Hindi tulad ng dextrose. Inshallah, babanggitin natin mamaya. Kaya, sabihin natin hindi ito nakakasira ng pag-aayuno. Okay, kung may mga kamag-anak kayo o sarili nyo mismo na may ganitong sitwasyon, may ganitong kalagayan sa mga hospital, tapos ginagamitan kayo ng enema, yung hook na pinapasok sa inyong mga puwit, sabihin na natin na ganon, ito ay hindi nasira ang iyong pag-ayuno kapag ginagawa ito during the Ramadan. Okay? Amma bin nisbati lil hukan allati tu'khadu an tariqil warid fa innaha tanqasimu ila qismain. Ngunit itong hook na daw, itong mga turok na injection na idinadaan sa ating ugat. May mga, di ba, may mga injection na dinadaan sa ating ugat o kaya sa ating jild, sa ating balat. Ano, nakakasira ba ito? Di ba ang point ng Hanabila, nabanggit natin kanina, anumang bagay na pinasok sa iyong katawan, okay, sa iyong katawan, nasira ang iyong pag-aayuno. Point. Nasira ang iyong pag-aayuno. Ang unang sitwasyon, hukanun ghayru mugaddiyatin wa hadhihi la tuftir li'annaha ghayru mugaddiyatin fala taqumu maqamat ta'ami wasyarab. Ang unang sitwasyon, ang mga bagay na tinuturok na dinadaan sa ating ugat, mga turok na hindi nakakapagbigay ng nutrition sa ating katawan. Ang mga ito ay hindi nakakasira ng ayuno dahil hindi sila nagsisilbing kapalit ng pagkain o kaya inumin. Tulad ng, babanggitin natin mamaya inshallah, tulad ng yung kung mga yung mga medicine na tinuturok sa atin, medicine, pero hindi nakapagbigay ng nutrition sa ating katawan, ay hindi ito nakakasira ng pag-ayuno. Pangalawang sitwasyon, hukanun mugaddiyatun hadihi naqulu bi annaha tuftir li'annaha taqumu maqamat ta'am wasyarab. Ang pangalawang uri daw, mga turok na nakakapagbigay ng nutrition sa ating katawan. Sinasabi natin ito ay nakakasira ng ayuno dahil nagsisilbi itong kapalit ng pagkain at inumin sa ating katawan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kul washrabu, kumain kayo at uminom kayo hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Kung malinaw na sa inyo ang puting sinulid mula sa itim na sinulid sa bandang silangan ng bukang liwayway. Kung halimbawa ito ay malinaw na sa inyo, dapat tumigil na kayo. So, itong hukan o kaya mga turok pinapasok sa ating katawan na ibig sabihin, kung baga nagsisilbing kapalit ng pagkain at inumin, ito ay nasira ang ating pag-aayuno. Tayyib. Nasira ang ating pag-aayuno. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, aw iktahala bima yasilu ila halqihi. Ito ang sinasabi natin kanina, yung eyeliner. O ang paglalagay ng kuhol na umaabot sa kanyang lalamunan. Ila halqi, dito sa kanyang lalamunan. Ang paglalagay daw ng kuhol, ito ay gamot, pampaganda, o kaya gamot sa ating mata. Tayyib. Ang mga ulama dito, hindi magkaisa. Kaya nga sinabi ng muallif, ito ay muftir. Ang unang pananaw, ang unang opinion, ang pananaw ng may akda, ang pananaw ng Hanabila, ito ay anong ibig sabihin? Muftir. Ibig sabihin nasira ang pag-ayuno.
Ito rin ang opinion ni Imam Malik, kaawaan nawa siya ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ano ang dalil nila? Ang dalil nila, hadith Abdurrahman ibn Nu'man ibn Ma'bad an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bil kuhli aw amara bil ithmi al murawwah 'inda an-nawmi wa qala liyattaqihi as-sa'im akhrajahu Abu Daud lakinnahu la yathbut. Ang mga taong nagsasabi na kumbaga ang paggamit ng kuhol nakakasira ato ng ayuno, ginagamit nila itong hadith ni Abdurrahman ibnu Nu'man ibn Ma'bad, nagmula sa kanyang ama, nagmula din sa kanyang lolo, na ang propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na ay nagutos ng paglalagay ng kuhol, ithmid, isang uri ng kuhol. Ang kuhol kasi general. So ang ithmid, isang uri ng kuhol, ilalagay sa ating mata. Bago matulog, sabi ng propeta, inutusan niya ang mga tao na pwedeng maglagay ng kuhol sa kanilang mga mata bago matulog. At ang sabi dito, liyattaqihi as-sa'im, iwasan ito ng mga taong nag-aayuno. Ibig sabihin, kapag ang taong nag-aayuno, dapat niyang iwasan ang ganitong gamot dahil nakakasira ito, sari. Kumbaga, klaro ang hadis, nakakasira ng pag-aayuno. Ngunit, sabi ng mga ulama, itong hadis, hindi matibay. Ibig sabihin, daif, na talagang hindi pwedeng gawin, ebidensya gawin, dalil. Kaya nga, ang tamang pananaw dito, na hindi ito nakakasira ng pag-aayuno. Tayyib. Ra'yu thani, tulad ng nabanggit natin, ra'yul Hanafiya wa Shafi'iyya, pananaw ng mga ulama Hanafi at saka Shafi'i, kawaan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kuhol, hindi daw ito nakakasira ng pag-aayuno. Hindi daw ito nakakasira ng pag-aayuno. Ano ang dalil nila? Annal asla sihhatus siyam fala yusaru ila ibtalis siyam illa lidalilin walam yarid dalilun ala dalika. Sabi nila, ang pangunahing panuntunan ang bisa ng pag-ayuno ay naroroon pa rin. Naroroon pa rin. Kaya hindi natin maaring sabihin ang kuhol nakakasira ng pag-aayuno dahil ito ang dalil ukol dito na hindi matibay. Kaya nga inshallah subhanahu wa ta'ala, ito talaga ang tatamang pananaw ng mga ulama. At nabanggit din ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun. Ang dalil nila, ang ating mahal na propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay naglagay daw ng kuhol sa buwan ng Ramadan habang siya ay nag-aayuno. Ngunit ang hadith na ito ay daif. Hindi rin pwedeng gawing basihan.
Assalamualaikum. Yun, parang walang sound. Subhanallah. Walang sound? Opo, sir. Kanina pa ako putak ng putak dito. Ngayon lang meron, sir. Ulitin natin Ngayon sa lang bago meron. lang. Subhanallah. Saan tayo nakaano? Awiktahala? Dito? Awiktahala bima yasilu ila halqihi? Opo, Hello? sir. Saan tayo naputol kanina? Saan tayo naputol Natapos kanina? na po yung Saan? Ha? Nasaan na ba yung ano? Nasaan na ba yung share dito sa ano? Saan tayo naputol? Awit tahala bima yasilu ila halqihi? Dito tayo naputol? Okay. Tayyib. Sheikh, Ulitin natin. meron po yung nasharah nyo na po yung al-iktihar bima yasilu ila halqihi, pero yung sa last, yung juz'iyan niya nasharah na pero naputol sa parang sa kalagitnaan. Yung sa nabanggit yung ismid, ganun. doon naputol yun. Okay. Tayyib. Okay. Ang ithmid ay itong pinag-utos ng ating mahal na propeta. Ang ithmid ay isang uri ng kuhol. Ay isang uri ng kuhol, di ba? Nabanggit sa hadith na amara bil kuhli aw amara bil ithmid al murawwah inda an-nawm wa qala liyattaqihi as-saim. Ang ithmid daw, ito ay pinag-utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paglalagay ng kuhol o ithmid, isang uri ng kuhol, bago matulog. Ngunit, sabi ng mahal na propeta, iwasan ito kapag ang isang taong nag-aayuno. So malinaw sa atin ang hadith na talagang sinasabi na kung sasabihin natin ito ay tama, sahih ang hadith, malinaw sa atin, sinasabi ng ating mahal na propeta, kapag ang isang tao nag-aayuno, dapat iwasan ang paglalagay ng kuhol dahil nakakasira ito ng pag-aayuno. Ngunit sabi ng mga ulama, itong hadith ay da'if, hindi matibay. Kaya hindi pwedeng gawin na katibayan ukol dito. Okay? Hindi pwedeng gawin katibayan ukol dito. Ar-ra'yu tsani, ang pangalawang pananaw, ar-ra'yul Hanafiyya wa Shafi'iyya, anna al-kuhla laysa muftiran. Ang ikalawang opinion daw, pananaw ng Hanafi at saka Shafi'iyya, kaawaan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kuhol hindi nakakasira ng ayuno. Ang kuhol hindi nakakasira ng ayuno. In short, hindi ko na mabasahin ang mga dalil nila. In short, yung mga taong nagsasabi, tulad ng Hanabila at saka Malikiya, yung mga taong nagsasabi ang kuhol na ito ay nakakasira ng pag-aayuno, walang matibay na ebidensya. Ganon din ang ikalawang pananaw, Ra'yul Hanafiyya wa Shafi'iyya, yung mga taong nagsasabi na ang kuhol hindi nakakasira ng pag-aayuno, wala din silang matibay na ebidensya. Kung ganoon, walang matibay na ebidensya, balikan natin ang asal. Tulad ng sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, narji'u ila asli. Ano bang asal ng siyam? Ang aslo ng siyam, ang original ng siyam ay tama pa rin, wasto pa rin. Kaya, ang tamang pananaw ng mga ulama, ang kuhol, hindi nakakasira ng pag-aayuno. Okay. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bima yasilu ila halqihi, di ba? Nabanggit dito, bima yasilu ila halqihi. Etong nabanggit natin, ginagawa ng mga Hanabila, ja'ala manat at-taftir wa usuluhu ila al-halqi, yung ja'ala manat at-taftir wusulahu ila al-halqi. Ginagawa nila itong bima yasilu ila halqihi, ginagawa nilang basihan
kapag daw ito ay umabot sa lalamunan ng tao, masisira ang kanyang pag-aayuno. Ngunit ang sinabi natin, ang tama, hindi po. Hindi nasira ang pag-aayuno ng isang tao. Okay. Wal kuhlu la yuftiru. Tulad ng nabanggit natin, ang totoong pananaw, hindi nakakasira. Li'anna al-ayna laysat manfadan mu'tadan. Dahil daw, ang mata, hindi karaniwang pasukan ng pagkain o inumin patungo sa tiyan ng tao. Di ba? Napatunayan natin kung ang isang tao, ang kanyang sitwasyon, nasa hospital, may sakit siya, hindi kayang kumain sa pamamagitan ng kanyang bibig o kaya sa pamamagitan ng kanyang ilong, sabihin na natin, hindi kayang kumain. May mga tao ba na pinapakain, pinadaan dito ang pagkain o kaya inumin sa mata? Wala. Dahil sensitive ito. Sensitive ito. Kahit nga mga gamot o mga patak lang ang pinapatak dito dahil ang ating mata sensitive. Sensitive. وعلى هذا لو أن الإنسان قطر في عينه أو استعمل دواء في عينيه فوجد طعم ذلك في حلقه نقول بأنه لا يفطر. Dahil dito, kung ang isang tao ay nagpatak ng gamot tulad ng eye drops, nabanggit natin kanina, sa kanyang mga mata at nararamdaman niya ito na kumbaga nararamdaman niya ang lasa sa kanyang lalamunan, sinasabi natin na hindi pa rin sira ang kanyang pag-aayuno. Hindi sira ang kanyang pag-aayuno. Ngunit sa pananaw ng Hanabila, kaulan wahidan, ito ay nasira ang kanyang pag-aayuno, dapat niyang bayaran. Okay? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, aw adkhala ila jawfihi shay'an min ayyi mawdi'in kan. Kung ang isang tao daw ay nagpasok ng anumang bagay sa loob ng kanyang katawan, mula sa anumang bahagi nito, ito ay nagkakasira ng pag-aayuno. Nasira ang kanyang pag-aayuno. Tayyib. Wal illa, ang dahilan, annahu awsala ila jawfihi wa huwa mamnu'un an isalihi. Fawajaba ayyafsuda sawmuhu kama law akala aw shariba. Ang dahilan daw, sapagkat nagpasok siya sa loob ng kanyang katawan ng isang bagay na ipinagbabawa sa kanya. Ipinagbabawa sa kanya during the fasting. Kaya nararapat lamang na masira ang kanyang pag-aayuno. Katulad ng pagkain o pag-inom. Pero, kailangan natin malaman, ang pinapasok sa ating katawan may dalawang kalagayan. Una na dito ay yakuna min manfadin mu'tad wa huwa al-famu wal-anfu fa innahu yuftir. Ang unang kalagayan dito mula sa karaniwang pasukan tulad ng bibig o ilong, kapag may pinasok ka dito, talagang nasira ang iyong pag-aayuno. Pangalawa, alla yakuna min manfadin mu'tad. Hindi mula sa karaniwang pasukan. Ang halimbawa nito, law qattara fi udunihi bima yasilu ila dimaghihi, tulad ng nabanggit natin kanina, kung nagpatak siya ng gamot sa kanyang tainga at umabot ito sa kanyang utak, nararamdaman ng kanyang utak na hindi nasira ang kanyang pag-aayuno ayon sa pananaw ng madhab ng Hanabila. Ngunit nabanggit natin kanina, ang totoong pananaw ng mga ulama, ang malapit sa dalil, hindi ito nakakasira ng pag-aayuno. Dahil ang tainga o kaya mata, hindi karaniwang pasukan ng mga bagay tulad ng inumin, tulad ng pagkain. Yon po ang pananaw ng mga ulama, muasirun. So nakapagbigay tayo ng halimbawa tulad ng eye drops, idadaan sa mata o kaya ipapatak dito sa tainga, ay hindi ito nakakasira ng pag-aayuno. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qawluhu ghairu ihlilihi. May pinapasok siya sa kanyang katawan, pero sabi dito, ghairu ihlilihi. Maliban sa kanyang ihiin. Ano ba yung ihiin? Urethra ba to? Urethra ba ito? Hindi ko alam ang
tunay na kahulugan, ngunit sa pagkaintindi ko sa wikang Arabic, ito ay makhrajul baul, urethra. Okay? Sawaun kana minal zakar o minal untha. Tayyib. Basahin natin ang definisyon ng ihlil. Makhrajul bauli min zakaril insan falau annahu adkhala an tariqiz zakar dawaan aw ghayyaba fihi shay'an fihi ta'mu dawain fa innahu la yuftiru bidzalika. Ang ihlil daw, yung urethra, na ito ay labasan ng ihi mula sa ari ng lalaki. Okay, klaro ito. Kung siya ay nagpasok ng gamot, falaw annahu adkhala an tariqiz zakar dawaan ng gamot at doon niya idadaan, hindi nito masisira ang kanyang pag-aayuno. Hindi niya kayang sirain ang isang ayuno ng tao. Ano ang dahilan nila? Annahu la yasilu ilal jawf bal yasilu ilal mathana wa madaru taftiri indal hanabila wusulu syai'i ilal jawf. Sabi dito, sabi ng mga Hanabila, dahil hindi ito umabot sa loob ng tiyan ng tao, yung internal cavity ng tao na hindi ito umabot. Sa halip ay umaabot lamang ito sa pantog ng tao. Kung tawagin sa amin, ito ay penges. Pantog kung saan naroroon ang ating mga ihiin. Bladder sa English. Okay? At ang batayan ng mga Hanabila, ang pagkasira ng ayuno kapag umabot ito sa tiyan ng tao. Kaya itong ihlil daw, hindi ito nakaabot sa tiyan ng tao kahit ito ay pinasok. Doon ang gamot, hindi din na diretso doon sa tiyan ng tao, ngunit nakaano ito. Kumbaga, pupunta ito sa pantog ng tao, kaya hindi nasira ang isang pag-aayuno ng tao. Okay? So, nangyayari ito sa mga taong hindi kayang umihi o kaya may sakit na ganitong sakit. Kung halimbawa may pinapasok na gamot ukol dito, talagang hindi masisira ang kanyang pag-aayuno. So, may mga katanungan na paulit-ulit nabanggit ng mga ulama sa ng Ramadan na mga nangyayari na kumbaga mga gamot na muasir sa ating panahon, kailangan natin banggitin dito insyaallah subhanahu wa ta'ala. Una na dito yung alcohol, yung eyeliner, hindi talaga nasira ang pag-aayuno. Pero ang pananaw ng Hanabila, nasira ang pag-aayuno. Pwede niyang sirain ang ayuno ng isang tao. Tayyib, nabanggit natin kanina rin yung katratul ain, yung eye drops, idadaan dito sa mata. Hindi ko pa rin to nagawa, ngunit may nakikita tayo na ganitong gamot ilalagay sa mata. Pinapatak sa mata. Kung medyo mahina na may kadiliman niya ang kanyang paningin, may ilalagay siya sa kanyang mata. Kung ganito ang kanyang sitwasyon, may gamot siya na gagamitin pang araw-araw, kahit sa buwan ng Ramadan, hindi nasira ang kanyang pag-ayuno. Pangatlo, kung tawagin na suppositories. Tawag dito, yung naintindihan nyo ba yung suppositories? Yung tahamil pagdating sa Arabic, tahamil. Basahin ko lang English ha. Hindi ko maintindihan sa Arabic kasi wala silang nilagay na definition tungkol dito. Suppositories. Ang suppositories daw, basahin natin para mas malinaw. Ang suppositories are a form of medication inserted into body cavities like the rectum or vagina to deliver drugs that treat a variety of local and systematic condition. May isang definition dito na anong tawag dito? Mas malinaw. Suppositories are small solid cone or
torpedo-shaped medication designed to be inserted into the rectum, vagina, or urethra when they melt at the body temperature to release medicine directly into the body. Parang gamot tulad ng Panadol o kaya Biogesic, ilalagay sa ari ng tao. Hindi yon nakapasok, pero kailangan yon mag-melt. Pag mag-melt, doon na mag-produce ng gamot. So hindi ito nakakasira ng ayuno dahil hindi ito ay pagkain. Hello? May sinasabi kayo? Tulungan nyo tayo na intindihin itong mga bagay na binabanggit ng mga ulama. Dahil may nurse ba dito? O wala? Hello? Wala po siguro, Sheikh. Meron, parang sir, mahina si- ano. Kung may nurse, pakitulungan tayo dito para mas maliwanag eh. Teka lang ha. Okay. Saan dito ang comment? May comment ba dito? Ang kuhula ay itim nilalagay sa paligid. Okay. Medication inserted through anal. Yes. Okay. Yes. Medication inserted through anal. Okay. Saan na tayo? Doon sa tahamil. Okay. Pangatlo, katratul udhun. Nabanggit natin kanina yung eye drops. Hindi rin nakakasira ng pag-aayuno. Panglima, panglima, yung asthma inhaler. Kung may asthma ka, nahihirapan ka yung at-tanafus, kung baka huminga, hindi rin nasira ang yung pag-ayuno kung gagamit ka nito. Hindi nakakasira. Nung tiningnan ko itong inhaler, parang may tubig, counting tubig. Pero ba'da dirasa dakika, talagang hindi rin pumasok sa ating loob ng katawan. Kaunti lang talaga na tinutulungan lang ang isang tao na para pagaanin ang kanyang paghinga, paghinga. Okay. So anong advice ng mga ulama dito? Kung hindi mo naman kailangan sa Ramadan, huwag kang gagamit dito. Yung asthma inhaler, huwag kang gagamit dito. Pero pag kailangan mo, inshallah, ang yung pag-ayuno, walang problema. Ganon din yung oxygen spray. Hindi rin nakakasira ng pag-ayuno. May mga ulama, sabi nila, nakakasira ng pag-ayuno. Ngunit itong bahak oxygen, kumbaga spray, wala ito, kumbaga pinapagaan lang ang ating paghinga. Kapag nangyari sa atin to, ang tubig kasi kaunti lang, tulad ng inhaler lang, pero sabi ng mga doktor, hindi klaro na ito ay nakapasok sa iyong katawan. Kaya kung may nangyari sa inyo, ganitong sitwasyon, inshallah subhanahu wa ta'ala ang iyong pag-aayuno hindi mapuputol. Okay. Penicillin injection. Penicillin injection, yung mga gamot na tinuturok sa atin, kung tulad ng nabanggit natin kanina, di ba? May dinadaan sa ating ugat, unang-una, ang unang sitwasyon, kapag ito ay, kumbaga tumayo kapalit ng inumin, o kaya, pagkain tulad ng dextrose, talagang nasira ang ating pag-aayuno. Dahil ang dextrose kapalit ng pag-inom o kaya pagkain. Pero paggamot lang, hindi nasira ang ating pag-aayuno. Okay? Ganon din yung insulin injection, yung tungkol sa sukar, gamot sa kung may tayo. Ano bang sukar sa yung sugar, di ba? Gamot sa sugar. Kung may ganitong sakit ang tao,
na tinuturok sa kanya, hindi nakakasira ng pag-aayuno. Ganon din yung ibratut takdiril asnan, yung paglagay ng anesthesia sa ating ngipin tapos binubunot, hindi rin nakakasira. Ganon din yung paglinis ng ating ngipin sa buwan ng Ramadan, hindi rin nakakasira ng pag-aayuno. Pero, tinanong ko kanina sa mga mutakhasis, itong pagtanzip ng ngipin, paglinis ng ngipin, di ba may tubig to? Kailangan lang mag-ingat. Pero pag nainom niya, talagang nasira ang kanyang pag-ayuno. Ngunit, ang tamang advice ng mga ulama dito, kailangan iwasan ang mga ganitong sitwasyon. Hindi naman kailangan, pwede ka naman maglinis na gabi. So pag sa araw, huwag ka nang maglinis para sigurado ka hindi pumasok ang tubig. Kasi minsan hindi natin maiwasan pag pinapasok na ang tubig para linisin na ang iyong ngipin, talagang baka may pumasok sa ating katawan. Okay. Ano pa? Ito, make-up. Sabi nila nakakaano daw. Hindi. Hindi po. Blood test. Hindi rin. Ang blood test hindi din. Hindi nakakasira ng pag-ayuno. Itong mga katanungan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, paulit-ulit to tinatanong ng mga kababayan natin, mga kapatid natin sa buwan ng Ramadan. Tayyib, as-sibaha. Ganon din yung paglangoy. Halimbawa na sa swimming pool, hindi rin nakakasira ng dito ng pag-ayuno. Pero kung sinasadya mo ikaw ay lumangoy para uminom ng tubig doon sa baba para walang nakakita sa iyo, talagang nasira ang iyong pag-ayuno. Okay. Meron pa yung ihtilam o ibabanggitin natin inshallah sa susunod na lecture natin. Ano pa? Yung mga paulit-ulit na tinatanong, yung katratul amf, nasal drops, yung ilalagay dito sa ilong. Pag hindi rin diretso nakapasok sa ating katawan, basta mag-ingat lang. Mag-ingat lang, huwag lang pumasok sa ating mga tiyan. Hindi rin nakakasira ng pag-ayuno. Ganon din yung paglalagay ng murattibu asyafatayn. Yung paglalagay ng lipstick, huwag lang lunukin kasi may mga lipstick na anong tawag dito? Yung maamoy, mabango, tapos parang lips liner, di ba? Yung lips liner talagang meron, parang anong tawag dito? Parang Vaseline na kumbaga kung gumagamit tayo dito para masarap dito sa ating lalamunan, masarap sa bibig. Minsan kasi kinakain yan ng mga tao. Kapag kinain niya ito, talagang nasira ang kanyang pag-aayuno. Tayyib. Yung nosebleed din, yung may lumabas na dugo sa ating anong tawag dito sa ating ilong, hindi rin nasira ang ating pag-aayuno. Ganon din yung mouthwash, hindi rin nasira ang ating pag-aayuno. Dito sa mouthwash, sabi nila, di ba may hadith na yung baho ng ating hininga, na ito ay isang perfume mula sa paraiso o kaya isang malaking reward mula sa ating Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ba? Kailangan ba natin nag-mouthwash dito sa buwan ng Ramadan? Yes, kailangan natin nag-mouthwash dito sa buwan ng Ramadan. Kasi minsan may mga taong na may mga kausap tayo na babahuan sa ating hininga, kailangan din natin linisin ang mga ganitong kalagayan. Tayyib, ma'junul asnan, yung paggamit ng toothpaste, basta huwag lang lunukin, huwag lang kainin, hindi ito nakakasira ng ating pag-aayuno. Okay, ganon din yung mga injection sa ating muscles, sa ating adaliya. Ganon din sa ating mga ugat, nabanggit natin kanina. Ganon din sa ating mga balat. May mga, di ba, ang mga babae na may tinuturok na anong tawag, gluta.
tinuturok sa kanilang balat na para magpaputi daw yon, ewan ko. Ang tawag dito glutathione. Natanong ko na ito dati kung ito ay isang gamot na kailangan niyang gawin, pwede. Pero pag hindi, ang mga ulama dito talagang sabi nila mas maganda na iwasan. Mas maganda na iwasan. Minsan kasi may mga doktor na nag-advise dito, ito ay nakakasira daw, nakakatakot. Kaya pero kung may gumamit dito, hindi nasira ang kanilang pag-aayuno. Okay. Ano pa? Parang wala na. Taib, inshallah, hanggang dito na lamang tayo. Kung may mga may katanungan kayo sa ating lecture, inshallah subhanahu wa ta'ala, lilinawin natin. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Taib. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Pasensya na yung mga comment nyo, hindi ko agad nabasa eh. Teka lang, basahin ko yung mga